Attention mga Filipino senior citizens, kakapasok lang, NCSC kinumpirma, ito ay aprobado na. Lahat ng senior citizens pwede dito. Ating pag-uusapan ang detalye sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto, kakapasok lang mga Filipino senior citizens, ang NCSC kinumpirma mismo, aprobado na. Pwede lahat ng senior citizen 60 years old pataas. Mamaya-maya, tatalakayan natin ang detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto mga lolo at lola, kakapasok lang ha, mula po sa Facebook page ng National Commission of Senior Citizens or NCSC, sapagkat sa pamamagitan nga po ng NCSC ay kumpirmado na aprobado na sa third and final reading ng Kamara o sa Kongreso itong House Bill number 10985, kung saan ito po ang magbibigay ng oportunidad at trabaho sa lahat ng ating mga Filipino senior citizens ay nakakatanda. Yes, good news po ito para sa mga senior citizens na gustong-gusto pa magtrabaho sa edad na 60 years old pataas, no? At ang nasabing panukala, no, na House Bill 10985 ay nag-uutos sa Department of Labor and Employment or DOLE na magbigay ng trabaho sa mga nakakatanda yaong 60 years old pataas. So inaatasan din po ng nasabing panukala na ang ating mga gobyerno, government agencies, no, gobyernong pang-opisina, maging ang mga pribadong kumpanya at opisina ay maglaan ng kanilang job hiring para sa mga nakakatanda. Basta ba pasok sa qualifications at of course, no, ay kayang-kaya pa sa senior citizen na gampanan ang naturang tungkulin na trabaho, ang kanyang responsibilidad, abay pwede po. Yan po ang sinasabi ng House Bill number 10985. So good news po ito, napakagandang balita po ito sa ating mga lolo at lola. No, alam naman po natin, marami po ang ating mga senior citizens na kahit may edad na 60 years old pataas, ay marami pa rin po ang malalakas, no? At marami pa rin po ang kayang-kaya pa magtrabaho, no? At alam nyo, ang kagandahan sa mga senior citizen, kung ito po ay magtatrabaho, ay experience na, no? Alam na po yung trabaho, and of course ay pulido magtrabaho, di ba? Dahil nga po sa experience siya. And marami din po kasi ang mga tumutungtong sa 60 years old na ayaw pang magretiro. Kaya nga po inatras or ginawang 65 years old ang mandatory na retirement, no? Dahil marami po ang ayaw pa magretiro sa edad na 60 years old dahil malalakas pa naman sila. At yung iba, medyo wala pang ipon kaya ayaw mag-retired. Kaya ginawa pong 65 years old ang mandatory retirement age mga ka-vlogs dito sa Pilipinas. Kaya maganda itong House Bill 10985 na nagiging aprobado sa Kamara para magbibigay po ng oportunidad at trabaho para sa ating mga nakakatanda. Kaya po mahalaga talaga na mag-register kayo sa NCSC database dahil kung napapansin nyo, no, mga nakarehistro sa database ng NCSC, kung yung napapansin during your registration sa database, merong mga fill upan doon na hinihingi yung inyong skills, no? Di ba po? May mga skills na hinihingi doon, ano yung mga talento ninyo, ano po yung kakayahan ninyo. So, yan po yung sinasabi ng NCSC na wala po sa data ng LGU, wala sa data ng DSWD at ng OSCA. Tanging sa database ng NCSC registration lamang mayroon.
Kaya yun po yung sinasabi talaga ng NCSC na mahalaga na magparehistro sapagkat ma-identify nila doon sa database nila kung ano pong talento ninyo, anong skills ninyo, anong kakayahan ninyo bilang senior citizen para alam nila kung saan kayo ilalagay na trabaho or saan kayo ilalagay na category, no? Kung sakaling gusto nyo nga mag-apply ng trabaho mga senior citizens. Kaya please registered na po, no? Nasa 7 million mahigit na po ang rehistrado sa database, and marami pa, no? I believe marami pa ang hindi pa talaga naka-registered dahil ayon sa NCSC ay target po nila ang nasa 12 million na mga Filipino senior citizens na magrehistro. Ngayon mahigit 7 million pa ang nasa database. So marami pa talaga, million pa ang hindi pa nakarehistro sa database, no? Sa mga hindi pa nakarehistro, no, kung kayo ay hindi pa registered, maaari kayong magpatulong sa inyong anak or apo, kapamilya, no, na i-rehistro kayo sa database. O di kaya pumunta kayo sa OSCA office na nasa LGU ninyo o sa mga NCSC satellite office na nasa region ninyo, no? Sila po ay tutulong at mag-assist sa inyo para i-rehistro kayo sa database ng NCSC. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. So good news po ito, isang malaking balita at isang malaking kaganapan sa hanay ng ating mga senior citizens. And paalala, ito ay panukala pa lamang, no? Ito po ay House Bill pa lamang, aprobado pa lang ito sa Kamara, sa Congress. Ang susunod na tatahakin nito ay ang Senado, mga ka-vlogs, no? Mga senior citizen. Kaya antayin natin na magiging aprobado ito sa Senado, no, para magiging isang ganap na batas. Sa ngayon ay aprobado pa lamang siya sa Kamara. Kaya naman, mga senior citizens, ano po ang komento ninyo at opinion regarding sa balitang ito na pwede na kayong magtrabaho sa hinaharap, no? Dahil aprobado na ang House Bill 10985 sa Kamara. Ano ang panawagan ninyo sa ating Kongreso at sa ating Senado hinggil po dito sa mga nakabinbin na panukala bago magtapos ang 19th Congress and 19th Senate session, mga ka-vlogs? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip na yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano kapag uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.